What's up mga kasitla? For today's video tayo ay magkikilawin ng dilis. Lola nyo na adik sa pagpunta sa wet market kung saan napakalayo dito sa amin pero nadadayo namin ng asawa ko halos araw-araw. Paano namang hindi kayo maiinganyo bumili ng mga isda nila dito dahil makikita nyo palang sa sobrang kinang nila ay mahahalata nyo na talagang fresh na fresh at bagong bagsak ang mga isda nila rito. So ito na guys yung binili natin dilis na kung saan ay nakita nyo fresh na fresh natin siyang nabili as in bagong huli. At ngayong umaga lang natin nagawa. Actually kasi kagabi-gabi na kami umuwi guys. At ganyan ka-fresh yung ating dilis. Kapag nakita nyo fresh na fresh talaga yung dilis guys, ang kulay pa talaga nung likod niya ay hindi ganitong kulay gray na. Dapat blue pa talaga siya. Yung unang video natin, yun yung talagang fresh na fresh. Ito ay nalipasan na ng isang gabi. Kasi nga, gabi na kaming nakauwi. Ang gagawin natin guys ay lilinisin lang natin tong ating dilis. Ganyan lang siya kaliit. Ang gagawin nyo lang ay kukurutin nyo lang tong laman. Ayan. Napakadali niya lang gawin. So, hihilahin nyo lang yung kanyang laman and then tatanggalin lang natin tong hasang na nakadikit. Ayan. So, ganyan lang guys. At yung natitirang parang mga tinik-tinik, ayan, pwede nyo na rin siyang tanggalin. Actually, itong parang kulay silver. So, ganyan lang. Tapos sa likod niya, ganun din. Medyo nanlalamig kasi yung kamay ko. Tapos wala akong kuko. Kaya mahirap siya hilahin. Ayan. Ang dali naman niya sumama sa totoo lang. Kasi malambot lang yung ano niya guys. Yung laman niya. Natanggal tong tinik guys. Para dire-diretso na lang yung pagsubo nyo. At ito yung gusto kong ipatikin kasi kay Papa. Yan ang kanyang itsura. Tapos guys may isang paraan para linisin yung ating dilis. Ito yung gagamitin natin. Para tayo ay tanggal ng laman ng dilis. Kuhanin natin dito yung kanyang laman. Ito ay nabibili lang sa Shopee. Ayan guys. Actually ginagamit to kapag kayo ay magha-harvest ng mga gulay ninyo sa inyong taniman or ng palay guys. Kasi isang ganun lang putol kagad ang inyong hina-harvest. So ang gagawin natin dito guys, ito susubukan lang natin to. Tapos saka nyo hilahin. Diba? Mas madali natin makuha ng buo yung laman. Ganon din sa kabila. Kasi pag kinukuko natin guys, may tendency na nadudurog. Napakadali lang niya. Ingat lang kayo kasi pag nagkamali kayo, dun sa ginagawa nyo, nakalimutan nyo na may blade kayo sa kamay. Ay, napakadali niya besh. Hindi natin kailangan gumamit ng kuko. Sama talaga lahat ng laman. Napakadali nitong gamitin guys. Kasama pati talaga yung laman loob. Ayan. At marami-raming gagawin natin. Kasi parang mini kutsilyo na yung ginagamit nyo. So, ayan guys, ang laking tulong nito pati sa pagpa-farming nyo. Ayan guys, ganyan ang kadami yung ating nagawang dilis. Ayan. At huhugasan lang natin siya. Ayan na siya guys, pagkahugas natin. Ang gagawin natin ngayon ay maghihiwa na tayo ng mga sangkap. Ang gagawin naman natin ngayon guys ay maghihiwa tayo ng sibuyas at luya. So ito, may luya tayo dito. At super old na ng luya na to. Alam nyo ba yun? Napakabango ng luya talaga, no? Actually guys, meron naman akong paste na luya. Ang problema ay mas masarap talaga kapag fresh na luya yung nilagay natin. Itong luya natin ay pipinuhin lang natin. Kuhain lang natin ng pino-pino. Frozen sili tayo dito guys. Ito yung mga nakuha natin doon sa ating farm. Saka natin siya lalamasin sa asin. Ayan. Hindi tayo maglalagay masyado ng sili guys kasi yung asawa ko ayaw na masyado maanghang.
And meron tayo dito guys na kinkan. Kasi wala tayong kalamansi na masyado. Ito yung magpapadagdag ng aroma. Ito ay hindi nyo na kailangan maglagay. Ako lang kasi ito lang yung available ko para gusto ko lang siya nang mabango yung kanyang aroma. Look lang natin to. Ayan. Tapos meron tayo dito guys na 4 na kalamansi na lang kaya suka na lang talaga yung ilalagay natin. Maganda dito guys sa ating kalamansi medyo ay manamis-namis na siya maglagay ng konting asukal. Yan yung para mag-balance hindi lang maalat yung ating kinakain o maasim. Kundi manamis-namis. Ganda ng kulay ng kalamansi nila dito at malalaki ang kalamansi dito sa Japan. Tapos halu-haluin lang natin. Wala pang timpla yan guys. Maglalagay pa tayo ng tinta. Siyempre guys na ating sukang may sili kung saan ay may sibuyas timpla na to na bawang. Grabe guys. Maglalawin na yung lola nyo. Tapos mag-a-add tayo ng mayonnaise. Sa pag-a-add guys ng mayonnaise, it's up to you kung gusto nyong maging creamy or hindi. Pwede kayong hindi mag-add, pwede kayong mag-add. Mag-a-add lang tayo guys ng konting asukal. Para yan yung mabalanse. Papatulugin lang natin siya ng ilang oras. Sasanin lang natin dito sa ating container. And mamayang gabi pagdating natin, tirahin natin siya. Natin siya guys ng ilang oras. At umaga-umaga pa lang guys ha, ito na yung kilawin na titirahin natin. Hindi pa tayo kumakain. Kasi nangangasip pa yung tiyan ko kahapon. Ang dami ko nakain ramen guys. So, ayoko pang kumain. Itadakimasu, tikman na natin. Sa amoy niya guys, napakabango kasi amoy na natin yung luya, yung amoy ng sibuyas at yung aroma ng kalamansi na nagbi-mix yung amoy ng sili. Naririnig yung laway ko. Itadakimasu! Besh, parang magang-maga pa lang, parang gusto ko na uminom ng wine. Ang sarap. Suka natin, medyo maasim. Buti na lang, hinaluan natin siya ng mayonnaise kaya naging balanse yung kanyang lasa at nag-add din tayo ng konting asukal para hindi siya masyadong umay. Kung puro asim at alat lang matitikman natin. Alam mo laway ko, nagtutumpok dito. Sarap besh. Tingnan nyo yung besh ko, di ba? Kulang na ash. Sobrang sarap. Samahan natin ng sili. Tapos yung ating luya. Nakasiksik siya. Hindi masyadong maanghang yung ating sili. Kaya magugustuhan ito ni Papa. Alam niyo yung isda, parang siyang naluto na talaga sa suka. Hindi na siya yung parang pag kumain tayo ng sashimi, sariwang-sariwang isda. Hindi. Luto na siya sa suka. At tikman natin yung ating kingkang. Masarap siya isabay. Pagising ni Papa. Patikin ko kagad to sa kanya. Grabe guys, napakasarap. Makita niyo yung mata ko, bumubuka. Pagpunta ko doon, bibili ako ulit. Medyo matrabaho lang siyang buksan, pero sulit na sulit at napakasarap sabayan ng wine or nung kahit ng anong pang-inuman. Yung mga hindi mahilig sa sashimi or yung mga sariwang isda, makakain nyo siya kasi hindi nyo malalasahan o yung amoy ng lansa kasi nga hinugasan natin siya, diba, sa asin. At the same time ay meron siyang suka, luya na nagbubura nung lansa. Napaka-perfect nung kanyang lasa guys. Lalo na kung kalamansi i-add nyo kung wala kayong kinkan. Kasi yung aroma ng kalamansi ang magpapabango sa kanya kasama nung luya at yung mga ibang ricados natin katulad ng sibuyas. So ayan guys, try nyo na din. Tubutuloy laway ng lola nyo parang bitin.